Ang depression at suicide ay isang uri ng mental condition na sa kasalukuyan ay nakakaalarma dahil sa mabilis na pagtaas ng bahagdan ng mga taong nakakaranas nito. Ayon sa World Health Organization, humigit kumulang na 350 milyon katao ang apektado nito. Ang bilang na ito ay nasa 5% ng populasyon ng mundo. Ang kababaihan ang madalas magkaroon ng depresyon kumpara sa kalalakihan. Subalit mas mataas ang bahagdan na natutuloy na mag-suicide sa panig ng mga kalalakihan. Nasa 800,000 katao ang namamatay dahil sa suicide kada taon. Ang suicide ang pangalawang sanhi ng kamatayan sa pagitan ng edad 15 hanggang 29 anyos. Ayon sa pag-aaral ng World Health Organization, mga kabataan ang kadalasang nakakaranas ng depresyon. Sa pag-aaral na kanilang ginawa, nasa 4.5 milyong Pilipino ang may depresyon noong 2004. Alinsunod naman sa Department of Health, 4 sa bawat 100 Pilipino ang nagpapakamatay taon-taon. Kalimitang mapapansin ang mga sintomas ng depresyon sa mga may edad na 11 hanggang 34 anyos. Sa Pilipinas, ang may pinakamaraming kaso ng depresyon sa Southeast Asia ayon sa isang non-governmental organization. Ito ang isa sa pangunahing dahilan ng suicide. Batay sa survey ng Department of Health noong 2007, tumataas ang bilang ng kasong nagpapakamatay sa mga kabataan na umaabot sa 15 sa bawat 900 teenagers. Sa tala naman ng Asia Pacific Journal of Public Health sa Pilipinas, umaabot sa 5 ang nagsusuicide bawat araw. Sa atin pong natunghayan ay talagang nakatatawag po ng pansin ang tumataas na bilang ng mga taong depressed. At yan nga ang sinasabi, kapatid na Sak, ng mga dalubhasa. At ang nakababahala pa rin kapag hindi agad naagapan ng depresyon sa isang tao ay may panganib na ito ay humantong sa suicide. Para po sa kapakanan ng ating mga manonood, mabuti po ay maipaglingkod natin sa kanila kung ano po ang depression. Yan ay isang serious medical illness na may negatibong epekto sa pag-iisip, pakiramdam, pagkilos ng isang tao na may depression. Ang taong may ganitong kalagayan ay nakadarama, kapatid na Sak, ng malubhang kalumbayan at kawalan ng interes sa iba't ibang gawain niya sa buhay na dati-dati naman ay nag-i-enjoy siya. Kaya po pala ang ganitong mga tao, kasani, ay naaapektuhan sa kanilang pang-araw-araw na gawain katulad ng mga dating ginagawa sa bahay, sa pag-aaral kung nag-aaral, at sa pagtatrabaho kung nagtatrabaho. Nawawalan siya ng gana sa maraming bagay. Totoo yan, kapatid na Sak. Ibig po bang sabihin kapag ang tao ay malulungkutin, depressed na agad siya? Kailangan nating linawin niyang mabuti yung sinasabi mong yan. Sapagkat ang pagkalungkot o sadness ay isang karaniwang damdamin naman na nararanasan ng isang tao sa panapanahon ng kanyang buhay. Kaya hindi ko mo nalulungkot, kapatid na Sak, ay may serious medical condition na agad ng isang tao o clinically depressed na agad ang tao.